the lost, the least, the last, yung mga hindi inaalalayan, yung mga kinakalimutan, yung mga hindi tinutulungan, yung mga inaayawan, yun ang preference niya. Hindi man natin sila may ahon, huwag na natin silang mas lalo pang ibaon. Ang pagsubok ay hindi lang kapag mayroon tayong problema. Ang pagsubok ay kapag mayroon din tayong grasya. Mayroon tayong grasya ng kalusugan, ng kayamanan, ng kapangyarihan. Pagsubok din yan kung paano natin gagamitin ang lahat ng yan para itaas ang mga nasa abang kalagayan. Maliwanag po sa ating ikalawang pagbasa. Sinasabi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Santiago, huwag daw tayong magtatangi ng ating kapwa-tao. Sa mas diretsyong pahayag, wala dapat favoritism. Wala dapat paborito. Aha, ayan o. May konting reaksyon na yung mga nag-iisip. Halimbawa, ang mga anak na nag-aakusa silently na ang kanilang mga magulang ay may paborito. Ang mga empleyado na papasok bukas na iniisip na ang kanilang mga amo ay may paborito. Ang mga kawani ng gobyerno o kaya mga lingkod dito sa simbahan na ang tingin na si Father, si Mayor, si Governor may paborito. Totoo nga kaya at sigurado nga kaya tayo na ang tingin akusasyon at palagay natin sa kanila ay totoo? Baka naman yung iniisip nating favoritism ay preference lang. Favoritism, preference. Bagamat parehong pumipili yung dalawang yan, magkaiba ng dahilan. Ang preference kasi, pumipili siya not at the expense of another, not to the detriment of the other. Hindi siya pumipili para itaas yung pinipili niya at ibaba naman yung hindi niya pinipili. Pumipili siya sapagkat kailangan niyang mamili. Kailangan niyang magtiwala. Kailangan niyang pumili, magbigay ng favor. At natural yun, bahagi ng buhay yun. Sa buhay kinakailangan nating mamili. Hindi yun pagtatangi. Yun ay pagpili. Hindi yun pagkakaroon ng paborito. Yun ay natural lamang na inclination na pagkakaroon ng gusto. Maaaring ang iniisip mong favoritism para sa mga magulang mo, para sa kanila, dapat i-prefer namin ang anak namin ito kaysa sa'yo, sapagkat mas nangangailangan ito ng atensyon ko. Kung pwedeng yung favoritism na iniisip mo sa mga amo mo, ay ang tingin naman nila, hindi. Kinakailangan ibigay ko sa kanya ang posisyon na ito, hindi sa nag-iisip na may favoritism ako, sapagkat siya ang mas competent sa posisyon na ito. Maaaring yung iniisip natin kay Father, kay Governor, kay Mayor, na favoritism ay preference lang pala, sapagkat yung taong yon ang para sa kanya, ang mas komportable siyang makatrabaho talaga. Again, walang masama. Kahit nga ang Diyos nagkaroon ng preference. Di ba? Sa lahat ng bayan, pinili niya ang bayang Israel. A chosen people of God in the Old Testament. Hindi ba si Jesus pumili ng 12 alagad lang? Hindi nga ba't si Jesus nang magkatawang taon siya, sabi niya, dumating dito para sa mga makasalanan, hindi sa mga banal? Preference yan. Pero hindi favoritism yan. Sapagkat pantay-pantay tayo para sa Diyos. Ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galatia 3:28, sa Diyos, walang lalaki ni babae, walang malaya ni alipin, walang Hudyo ni Griego, sapagkat lahat tayo iisa kay Kristo. Ang ayaw ng Diyos ay yung pagkakaroon ng paborito. Ayon, ito na yung pagpili at the expense of the other, to the detriment of another. Ito na yung pagpili na itinataas yung pinipili niya at ibinababa naman yung hindi niya pinipili. Ito na yung pagpili na iniitsipwera yung iba, winawalang halaga, nilalait na niya. At tulad ng narinig po natin sa ating kalawang pagbasa, dalawa yung pumasok sa kapulungan. Yung isa mayaman, yung isa mahirap lang. Yung mayaman sinabi, umupo ka dyan. Inistima ng maigi. Yung mahirap, sinabi, bahala ka na dyan. Asaheg. O kaya tumayo ka na lang. So nakita nyo na, mas pinalulutang ng favoritism yung distansya ng dalawa. Yung nasa itaas, mas tinataas pa. Samantalang yung nasa ibaba, mas binababa pa. Nung kami nag-aaral sa seminaryo, natandaan ko, 12 lang kaming sa original na batch nung nagsimula. Meron kaming kaklase na paglalabas at pabalik ng seminaryo. May mga pasalubong siya, hamburger, minsan pizza. Pero hindi kami lahat pinapasalubungan niya. May ilan lang, mga 4, mga 5 lang. Magkakatabi kami ng kwarto. Marinig na namin yan. Isigaw na yan pagbalik niya. Kim! Joel! JB! Darwin! Hamburger! Walang pidel.
Hindi tinatawag yung pangalan ko. Wala akong hamburger. Wala akong pizza. Minsan, nakausap ko yung wala ring hamburger. Yung kabayan ko, si Michael. Sabi ko, kabayan, ba't sila lang lagi ang may hamburger? Sila lang lagi ang may pasalubong. Sabi niya sa akin, kabayan, sino ba yung laging may hamburger? Diba? Si Joel, si Darwin, si JB, si Kim. Ano yung common denominator nila? Sabi ko, gwapo. Ayun! Alam mo naman pala kung bakit wala kang hamburger eh. Alam mo ninyo, yung wala akong hamburger, okay lang eh. Pero yung mag-sink in sa akin, hindi ako kagwapuhan, yun ang masakit eh. Mas lalo ko naisip, buti pa yung mga kapatid ko, kasi yung apelido ko po, Raura, Espanyol daw ang lahi namin eh. Kaya yung iba ko mga kapatid, tawag sa ilong eh. Bigla ko naisip, meron naman akong dugong ng kagwapuhan, dugo ng kagandahan, dugo lang, hindi umabot sa mukha ko. Bigla ko naisip na yung may mga hamburger, ang ilong nila, pointed. Yung ilong ko, disappointed. Yun ang mahirap sa favoritism. Mas lumulutang yung kaibahan at yung distansya ng mga nasa itaas at nasa ibaba lang. O tingnan po ninyo yung latest na mga nangyayari sa ating bayan. Yung pag-aresto kay Alice ko, di ba? Parang cool lang. Parang nagbakasyon lang. Parang may homecoming lang. Again, okay lang yung lahat ng yan, ha? Okay lang. Kung sana sa lahat ganyan. Kung sana sa lahat ganyan, okay lang yan. Pero alam nating hindi ganyan kapag mahirap lang. May nabasa nga po akong tula, hindi ko alam kung sinong may akda, pero malaman. Ang sabi dito ay, yan, si Kian, nasa laylayan ng lipunan, walang kasalanan, may exam lang kinabukasan, pero kabudalang bumalagta sa daan. Pero si Alice, may pogo na ino-operate, tinakasan ng Senate, sa Indonesia tumalilis. Di ba? Mahuli. May selfie pa kasama ang mga pulis. Ang ganda ka pa nga ng ngiti ni Alice eh. Hindi niyo mapapansin? Ang ganda-ganda ng mga ngiti niya, ng mga posing niya. Parang yung ngiti lang niya nung hindi pa siya pinaghahanap ng batas talaga. Di ba? Sa totoo lang, pwede mong kantahan yan. She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel way back when. Di ba? Ang sarap maging mayaman. Ang sarap maging maimpluwensya sa bansang ito. Pero kapag mahirap ka, nga lang, asa ka na lang, sana all na lang. Again, yun ang dahilan kung bakit masama ang favoritism. Sapagkat ang nagbe-benefit lamang lagi sa favoritism, yung nasa itaas. To the detriment lagi ng nasa ibaba. Kumbaga, ito ang mas nagpaparamdam sa mga nasa ibaba na sila'y kawawang-kawawa. Kumbaga sa Ingles, ito yung expression na rubbing salt into the wounds. Adding insult to injury. Yung nakababa na, sinusubsub mo pa. Kung minsan wala naman tayong kasalanan kung bakit mahirap ang mahirap eh. Pero madalas ang kasalanan natin, ipinaparamdam talaga natin sa mahirap na sila'y mahirap lang. May nakita akong nangyari sa Olympics. Ito'y tungkol sa Indian badminton player na si Lakshya Sen na tinalo ang kanyang Taiwanese opponent sa quarterfinals ng Olympics. Ito yung first time na ang India ay nanalo sa ganitong kompetisyon, quarterfinals pa. So si Lakshya had all the reasons to celebrate. Yung katulad ng ginagawa ng iba, na tulad din naman ng ginagawa niya. Na mag-ingay siya, sumigaw siya, itaas niya mga kamay niya. At this time, hindi niya ginawa yan. Tahimik lang siya. Ni hindi ngumiti. Pumunta lang sa gitna at kinamayan yung kanyang kalaban. Bakit? Kasi alam niya, yung kanyang kalaban, bago ang Olympics, nagdaan sa matinding pagsubok, underwent surgery, nagkaroon ng cancer. It just so happened na nag-qualify pa rin sa Olympics. Alam niya, nilak siya, na kung magsa-celebrate siya, mas madidiin sa kalungkutan yung tinalo niya. Ganon sana. Maging sensitibo tayo. Hindi lang sa pangangailangan ng iba, kundi sa sitwasyon ng iba. Huwag na nating mas iparamdam sa kanila yung abang kalagayan nila. Hindi man natin sila may ahon, huwag na natin silang mas lalo pang ibaon. Sa ating ebanghelyo, pansinin po ninyo ang ginawa ng Panginoon. Pwede naman niyang pagalingin yung pipi at bingi nang nakikita ng maraming tao. Pero anong ginawa niya? Hinila muna niya, inaya muna niya sa isang tabi. Sila lang dalawa.
Maraming dahilan, pero ang nakikita kong isang malaking dahilan, during those times, napakahirap maging pipi at bingi. Sapagkat ang mode of communication lang naman ay speaking and listening. Di man naman uso yung writing noon eh. Siyempre, wala pang texting. So napakahirap para sa kanya to communicate. So naisip sigurado ni Jesus, dito ka, tayo lang dalawa para hindi ka mahiya sa kanila. Naisip sigurado ni Jesus na po pwedeng kapag pinagaling niya ito, makarinig agad ng sounds, maratal pagtawanan ng mga tao. Alam ni Jesus yung mababa na niyang kalagayan. Gusto niyang iparamdam sa taong ito, hindi ako narito para yan ay mas lalong dagdagan. In fact, kakaiba sa ibang mga pagpapagaling na ginawa ni Jesus, hinawakan pa niya, may ritual pa si Jesus. Kasi ito yung alam ng pipi at bingi. Ito yung nagsenya sa kanya, batay sa kanyang kultura. Ito kasi yung mga ginagawa eh. Naniniwala ang mga tulad niya na mayroong medicinal na kapangyarihan, ang laway, ang putik, like that. So ito yung pagsasabi ni Jesus, unti-unti dun sa pipi at bingi, I'm here to help. I'm here to heal you. Yung paghawak, yung personal na touch ay pagpaparamdam sa kanya na more than your physical disability, I'm here to heal you spiritually. Mahalaga ka, may bilang ka, importante ka. Yun ang unang-unang ipinaramdam ni Jesus sa kanya bago siya pagalingin. Physically, inwardly, pinagaling muna siya. At hindi yun nakapagtataka sapagkat bagamat walang paborito ang Diyos, may preference siya. Anong preference niya? The lost, the least, the last. Sabi sa ating unang pagbasa, yung mga hindi inaalalayan, yung mga kinakalimutan, yung mga hindi tinutulungan, yung mga inaayawan, yun ang preference niya. Ganun din sa ating ikalawang pagbasa. O hindi nga ba't iiwanan ng Diyos, iiwanan ng mabuting pastol ang 99 para lang sa isa? Sapagkat alam ng mabuting pastol na hindi masyadong kailangan ng 99 ang presensya niya. Ang nangangailangan ng kanyang presensya ay yung isa. Sapagkat yung isa, pag nakita yan ng wolf, kahit busog na busog yung wolf, hindi magdadalawang isip kung may isip man ng wolf na kanin yan, atakihin yan. Pero yung 99, kahit gutom na gutom yung wolf, baka magdalawang isip kung may isip man ng wolf na atakihin niya yan. Sapagkat 99 yan. Kaya mapapansin po ninyo sa kagubatan, ang mga hayop namumuhay yan ng magkakasama. Sapagkat alam nila, malakas sila pag magkakasama sila. So ang Diyos, tayo bilang kanyang mga tupa, sino man sa atin ang may pinaka-problema ngayon? Sino man sa atin ang dumating ang may pinakamatinding pagsubok sa kanyang sitwasyon? Tandaan mo, preference ka ng Panginoon. Ikaw nga na magulang, natataranta ka kapag may sakit ang isang anak mo. Hindi mo atensyonan yung mga malulusog mong anak, yung mga walang sakit. Yung may sakit na anak mo, nandoon yung atensyon mo. Ano ang sabi ng Panginoon sa Lucas 11:11? Kung kayong mga magulang, mga ama, ay ganyan sa inyong anak, how much more your Father in heaven? Lahat tayo mahal ng Diyos, pero nandoon ang kanyang preference sa mga taong tunay na nangangailangan ng kanyang pagtulong. Let that sink in sapagkat siguradong ang kawalan ng pag-asa, ang panghihina ay ating mararanasan. Pag naranasan natin yan, lagi mong isipin, hindi ka pababayaan ng Panginoon natin. Let me end with this kasi last Friday, actually, kala ko mangungumpisal, counseling pala. Hindi pa rin ako tumingin sa kanya kasi baka may sabihin kasalanan. Wala naman. So, counseling talaga yung nangyari. Also, hindi ko talaga nakita yung mukha niya. So, siya isang ginang, 71, 72 years old. Gayon din ang kanyang asawa na kinukwento niya. Pareho na silang matanda. Ang kanilang mga anak ay may kanya-kanya ng pamilya, may kanya-kanyang bahay pa. Samantalang silang dalawa ay nasa sa isang bahay na inuupahan nila. Sapagkat at one point ay binenta nila ang sariling bahay nila para ipampagamot sa apo nila. So yan sila ngayon, nangungupahan na lang. Silang dalawa na matandaan na. So there are times na kinakapos sila at there were times na lumapit sila sa mga anak nila, hindi pa sila nagsabay dalawa. Minsan daw siya magte-text at minsan personal, pero wala siyang makukuha kahit konting suporta. Minsan daw yung kanyang asawa naman, ay kasiguro ng mister niya, hindi ka binigyan, ako maghihingi, hindi ako matitis. Pero ganun din. Hindi rin binigyan ng mister niya. Kaya, nung siya'y nagsasabi sa akin, naawa ako, lalo na nang sabihin niya, Father,
Awang-awa naman ako sa sarili ko at sa asawa ko. Ngayon, kinakailangan pang humanap ng trabaho ng asawa ko. Tapos, hindi naman siya yung nagkwento. Ako yung nag-imbestiga kahit paano. Sabi ko, okay ba buhay ng mga anak mo? Okay naman, Father. Na pag-aaral naman nila sa magandang eskwelahan yung mga apo ko. Nakakapunta ba sila sa ibang lugar kahit paano? Saan po, Father? Sa SM. Opo, Father. I mean, yung pag-iimbestiga ko, naisip ko, bakit naman ganon? Bakit naman ganon? So mas naawa talaga ako dun sa ginang na yon. Kasi hindi na siya paborito ng anak niya eh. Kasi may paborito ng iba, may asawa na may anak. Hindi na nga sila paboritong mag-asawa, hindi pa rin sila preference. Marami tayong mga preferences. Hindi ba kasama dyan yung mga magulang natin na nagsikap para sa atin? Na naubos din naman para sa atin? Lalo pat darating ang pagkakataon kapag ang mga magulang ay matandaan na, sila yung mga male-level sa mga tunay na nangangailangan. Una, kapag wala silang naitabi sapagkat ang lahat ay naibigay nila para sa kanilang mga anak. Or, meron man silang maitabi. Iba yung concern at pagmamahal ng anak. Iba yun. Iba yun. Kung sasabihin natin lagi, ibang magmahal ang nanay, ibang magmahal ang tatay, wag naman nating ma-overlook yung katotohanan para sa isang tatay o nanay, iba rin ang pagmamahal ng kanyang anak. Kahit yung sinasabi natin na nanauso na nga sa atin ngayon, yung mga home for the aged na yan, di ba? Kahit pa ganun, iba pa rin yung pag-alaga ng isang anak. So darating ang pagkakataon ng ating mga magulang ay magugrupo sa mga lubhang nangangailangan. Sana pag dumating yung pagkakataong yon, maging preference naman natin ang mga yan. Eh sabi ko sa kanya, Nay, pagdasal natin na mawala yung awa mo sa sarili mo at sa asawa mo. Kasi kung ako naawa sa iyo ngayon, kung ako nag-iisip ngayon ng paraan para tulungan kayo, mas lalo na ang Diyos. Mas lalo na ang Diyos. Mas lalo siyang naawa sa iyo. At doon mo na ipanatag yung sarili mo. Kasi sigurado ko, hindi ka pababayaan ng Diyos na ito. Alam po ninyo kanina, linggo ngayon, Friday, nang mangyayari yan. Again, hindi ko siya nakita. Hindi ko siya kilala. Kanina 9:30 a.m. Mass, di ba nagbibigay ako ng libreng image ng Our Lady of Lazaret? Kung bakit napunta ako doon sa bandang dulo, first time ko napunta roon. Lagi ako nagbibigay dito. Doon ako nagpunta. Tapos tinatanong ko, yung pangalan ng mag-asawa, yung babae yung sumagot, okay, ganito yung pangalan, ito yung pangalan. Tapos nung binigay ko sa kanya, makita mo, may parang na sinabi niya, Father, ako po yung sinermo ninyo. Imagine that. Imagine that. Birthday ni Mama Mary. Na parang sinasabi ng mahal na ina, lalong-lalo na ang Diyos. Let them feel I'm here for them. I feel them. Akong bahala sa kanila. Kaya, mga kapatid, sabi ko sa inyo, ang preference ng Diyos para sa mga taong lubhang nangangailangan. Ito ang magbigay sa atin ng lakas ng loob. Dumako man tayo sa sitwasyon na tayo lubhang mga ilangan. Pero ito rin sana ang magbigay sa atin ng warning ng takot. Tandaan natin, darating ang pagkakataon, pagharap natin sa Panginoon, itatanong niya sa atin, pinakain mo ba ako? Dinamitan mo ba ako? Huwag tayong pasubok sa Diyos. Ang pagsubok ay hindi lang kapag mayroon tayong problema. Ang pagsubok ay kapag mayroon din tayong grasya. Mayroon tayong grasya ng kalusugan, ng kayamanan, ng kapangyarihan. Pagsubok din yan kung paano natin gagamitin ang lahat ng yan para itaas ang mga nasa abang kalagayan. Hindi mo kinakailangang itaas ng mataas. Kailangan mo lang pagmalasakitan. Kailangan mo lang tulungan kahit konti lang upang hindi nila mas maramdaman na sila'y talagang nasa laylayan at nakakalimutan. Ito sana ang hilingin nating biyaya ng ating banal na pagdiriwang.